Ang Negros Oriental ay isa sa mga lalawigan na matatagpuan sa gitnang Visayas. Inuukupan nito ang timog silangang bahagi ng pulo ng Negros. Ang lalawigan ay binubuo ng 19 na munisipalidad at 6 na lungsod na nahahati pa sa 557 barangay. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa kabisera ng Negros Oriental, ang lungsod ng Dumaguete. Ilan sa mga kilalang tourist destination ng lugar ay ang Mangguyod Sandbar na binansagang Maldives of the Philippines. Ang Dumaguete din ay kilala bilang one of the best place to retire ayon sa ilang sikat na mga magazine. Noong nakaraang taon ay isang pangyayari ang pinag-usapan ng marami. Ito ay nang matagpuan ang katawan ng isang nurse na nakabuon sa loob ng property nito sa Barangay Valencia, Dumaguete City. Samahan niyo po akong balikan ang masakit na sinapit ni Maribel Bella Subteniente Glacier. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Buwan ng Hulyo noon lamang nakaraang taon ay mainit na pinag-usapan sa social media ang naging kamatayan ng isang nurse sa Dumaguete City. Ang biktima ay kinilalang ang 32 years old na si Maribel Subteniente Glacier o mas kilala sa tawag na Bella. Si Bella ay nagtapos ng College of Nursing sa Silliman University Batch 2021 at agad namang nakapasa sa licensure examination noong November 2021. Bago mangyari ang krimen, si Bella ay nagtatrabaho bilang isang staff nurse sa isang hospital sa Dumaguete. Ayon sa report, ay huling nakitang buhay si Bella noong July 15 at huli naman itong nagkaroon ng kontak noong July 16, 2022 sa kanyang Facebook Messenger. Matapos noon ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula at walang nakakaalam kung saan ito nagtungo. Kinabukasan July 17, 2022 ay nagtaka na ang ilan sa matalik na kaibigan ni Bella dahil sa hindi nila ito makontak at hindi rin ito sumasagot sa mga mensahe. Kaya naman ay nagdesisyon sila na puntahan ito sa kanyang bahay sa Santo Rosario Heights, ngunit wala ito doon. At walang nakakaalam kung nasan ito, kaya naman kinabukasan July 18, 2022 ay nag-organize ang mga malalapit na kaibigan ni Bella ng search party para hanapin ang kinaroroonan nito. Manawagan mi sa publiko na matabangan mi pangita ni siya, among amiga kay pila na kaadlaw wala mi kakita niya, so no worry jud mi tanang friends, especially family niya. So kung pwede lang tabangan jud mi. Noong July 19, 2022 ay isang masangsang na amoy na nagmumula sa loob ng kanilang property sa Barangay Palenpinon, Valencia ang umagaw ng pansin ng mga naghahanap sa kanya. Agad silang humingi ng tulong sa mga otoridad na nagtungo sa lugar ng alas 6 ng hapon at nang kanilang hanapin ang pinagmumula ng mabahong amoy ay dito na nila nakita ang tila ba bagong hukay lamang na lupa. At nang kanilang hukayin ay dito na nga tumambad sa kanila ang katawan ng ilang araw na nilang hinahanap na si Bella Glacier. Akong amiga nga si Bella na wala, so mongtong dito mi sa balay. So pagdungog na mo sa word nga Sagbang, so we went to Sagbang. Lakang gate. So I make ako nga ako ang kaugalingon nga we have to go inside. And akong feeling nga patay na gid sa Bella, and there's a big chance nga dito gilabay ang kuan. It's because of the place nga secluded siya, quiet. So mao to niadto nilusot nangita ko boy, palusot ni sa lawom. Ako gilusot ko mo to kung gidala tanaman nulod among gisubay na my trucks of tires and everything. So mo to pagkita naman lang ato yung newly filed nga dirt, so we know that it's her. Na siya smell. Yeah, na siya smell. So, gusto na ko makita dyan mo to ni ask og help sa local. Ako makita dig. Pag-count niya, mga just gamay lang account, ni-smell na siya. So, he backed off. And then, that's the time like we call the police na na-adjud dire. Mo to, nag-wait mi sa police daw. Sila na ang ni-continue sa dig. Sa ginawang investigasyon ng mga investigador, ay may mga impormasyon silang nakalap na maaaring maging susi sa naging kamatayan ni Bella. Ayon kasi sa isa sa mga kaibigan ni Bella, ay nagawa pa nitong makapag-send ng mensahe sa kanya gamit ang messenger
kung saan ay sinabi nito na madalas silang mag-away ng dayuhang asawa, ang 55 years old na si Daniel Lawrence. At ang nakakabahala ay sinabi nito na kung may mangyari man sa kanya ay walang ibang sisisihin kundi ito lamang. Hiniling din ng biktima sa mga kaibigan na kunin ang dalawa niyang anak na babae mula sa dayuhan. Maliban dito ay nakapanayam din nila ang katulong ng biktima at ayon dito ay dapat sana ay magre-report siya sa trabaho noong July 17. Ngunit sinabi umano sa kanya ng lalaking amo na huwag munang pumasok dahil sa umalis ang kanyang asawa papunta ng Davao. Ako mo ni-request sa ako ang kanang babayi, kay siya may ako agalon, si Maribel Glazer. Ako mo ni-request niya nga i-change ang ako ang day off. Kay supposed to be is akong day off Sunday. So ingon man siya na ako is off siya Saturday, iyang first duty sa ACE is Sunday. Muna ni-request ko. Dayon, pagka Sunday ni adto ko, wala na ko kasulod sa house. In July 17, wala na ko kasulod mga past 6 AM. Then ni doorbell ko, siya mo niingon ako sa gate nga no need na ko mo work, mo balik dito kay siya na mo take care sa mga kids. Kay si Bella nilarga sa Davao. So sa akong huna-huna lang is ano siyang mulargag Davao, supposed to be duty siya sa ACE. Impossible jud kaayo nga si Bella is mularga sa Davao niya ibilin ang bata niya. Medyo na mahimo. Dayon kani pud siya dili si Maribel Glazer dili ni siya mo message jud ni siya nako if di na ko niya dili ko niya padutihon kay naa siya ilakaw. At that day wala na jud siya. Pag uli na mo sa moto gitry niya tawag ang duha ka number jud ni Bella cannot be reached. Wala dito sa Davao. Isa pang saksi ang lumapit sa kanila kung saan ay sinabi nito na isang lalaki at isang babae ang nakita niyang may pinagtutulungang buhatin papasok sa property kung nasaan natagpuan ang katawan ni Bella. Napag-alaman din ng mga investigador na matagal nang may di pagkakaunawaan ng mag-asawa at may bagong nobya si Daniel Lawrence. Dahil dito ay itinuring na ng kapulisan si Daniel Lawrence at ang nobya nito bilang person of interest sa kaso ng pagkamatay ni Bella Glazer. Ayon sa mga pulis ay maaaring hindi pagkakaunawaan sa usapin sa mga ari-arian ang motibo sa krimen o ang love triangle na namumuo sa pagitan ng tatlo. Kinabukasan matapos na matagpuan ang katawan ni Bella ay personal na sumuko si Daniel Lawrence sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Ito umano ay para linisin ang kanyang pangalan na nasasangkot sa pagkamatay ng kanyang asawa. Dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at warrant of arrest ay agad din nila itong pinakawalan. Yesterday, past 3 o'clock in the afternoon, accompanied by their counsel, Attorney Nakaw, arrived here in the office and voluntarily surrendered themselves for investigation. July 21, 2022 ay lumabas na ang resulta ng autopsy sa katawan ni Bella. Ayon dito ay nagtamo ang biktima ng injuries sa kanyang ulo na sanhi ng malakas na pagkakapalo ng isang matigas na bagay. Durog din ang mga ribs nito at nagtamo ito ng mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sinyales na pinahirapan ng biktima hanggang sa mawalan ito ng buhay. July 22, 2022 ay formal nang sinampahan ng kasong parricide si Daniel Lawrence at murder naman sa nobya nito na si Chan. At ang kaso ay kanila nang isinumite sa tanggapan ng prosecutor's office na siyang magdidesisyon at maglalabas ng arrest warrant para sa pagdakip sa mga suspect. Sa parehong araw ay nagsagawa ng isang vigil at pagsisindi ng kandila sa labas ng Villarreal Hall para pa rin sa panawagan para sa hustisya sa pagkamatay ni Bella. Based on our investigation, as we get cooperation from the Valencia PNP, from the Dumaguete District, Dumaguete PNP, the SOCO, the cybercrime section of the police, which also give enough material evidence for the success of this case.
we are now ready to file parricide case against the American Daniel Glazer and his girlfriend, Charina Chan. We have enough evidence that we believe that would stand scrutiny in court and fiscal's office. Hanggang ngayon ay hustisya pa rin ang sinisigaw ng pamilya at mga nagmamahal kay Bella Glazer. Hanggang ngayon kasi nakabinbin pa din ang kaso at nananatiling malaya ang mga sospek na siyang nagbibigay ng kirot sa pamilya. Shoutout po kay Ma'am Minerva Concepcion ng Buting, Pasig dyan po sa Chinese community sa Manila. Janet Orpelia Garan sa Hong Kong. Sagittarius 1797 na dyan po sa Cyprus. Salamat po. Becca Solano sa Jordan. Remy Patawaran na laging nanonood sa Canada. Joseph Celos. Aileen Alinsod na nasa Malaysia. Maria Socorro sa Cainta. Johanna Goto. Mandy Akimis na nasa Dubai. Rael Bravo. Virgie Ebardo na laging nanonood sa Kuwait at sa inyo pong lahat na laging sumusubaybay. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.